Kahapon, Professor Ramon, gikumpirma nga usa si FPRRD nga mahimong abogado ni VP Sara alang sa iyahang impeachment case. Unsay tan-aw nimo ani, sir? Yeah, actually meron ng mga advantages at disadvantages, di ba? Yung advantage niyan, we all know no na a brilliant lawyer naman talaga no si President Digong. Pangalawa is that yung mere presence niya no can actually influence, di ba? Yung yung mood no at saka yung takbo ng kaso no? Yes. The same way, diba, remember yung kanyang pag-attend no ng investigation sa Kongreso, di ba? Biglang nag-change kaagad yung mood eh. Pero sabi ko may mga advantages yun pero may disadvantage din. Yung magiging disadvantage yan, for one, baka ma-out of focus yung hearing, di ba? Kasi syempre nakafocus na sa dating presidente, di ba? Alam naman natin talaga kasi no, yung dating no ng kanyang presence. So baka ma-out of focus no, na instead na makafocus yung tao doon sa kaso mismo ng vice presidente, doon na sila nakafocus sa presidente. So that's one. Pangalawa, alam din naman natin no, yung health ng presidente, di ba? So, kung sasabihin natin na ipa-fast track ito ng Senado at sasabihin na araw-araw yung hearing, kaya just imagine no, yung magiging toll nito no sa kalusugan ng presidente. So baka pwede naman, wala naman sigurong problema yun no, pero siguro on the background na lang siya no. Siguro tayo advisor na lang or consultant na lang nung kasi alam din naman natin na magagaling naman din talaga itong mga abogado ni VP Sara. Okay, yun lang no. Aside pa magaling itong si President Digong, merong direct effect kaagad yung kanyang mere presence. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Professor, anong masasabi niyo sa sinabi ng mga may mga congressman na nagsasabi na ito na yung time ni Vice President Sara Duterte na madipinsa ang kanyang sarili. Pero doon may nga nagsabi din na doon sa certiorari na final sa mga abogado ni Sara, may nagsabi din na parang parang may gustong pagtakpan si Sara na hindi na maituloy itong impeachment complaint trial diyan sa Kongreso, Professor. Yeah, actually no, medyo we don't agree dun sa mga sinasabi na yun no. Unang-una naman kasi no, hindi lang naman to one and only chance no na pwedeng i-impeach yung vice presidente, di ba? So kung hindi man sila naging successful ngayon dahil sa naglabas ng temporary restraining order yung Supreme Court, hindi naman ibig sabihin niya na next year hindi na pwedeng file no. Parang sinasabi nila na hindi na rin exercise ni VP Sara yung kanyang karapatan. 'Di ba? Kasi karapatan din naman ni VP Sara no, yes, na tingnan din kung dumaan ba sa tamang proseso. 'Di ba? Yun yung tinitingnan natin. Dumaan ba sa tamang proseso? At yun naman talaga yung kanyang kanyang request kung bakit nag-file siya ng certiorari para i-review ng Supreme Court kung dumaan ba sa tamang proseso yung impeachment. Kasi kung hindi naman dumaan sa tamang proseso, unfair naman yun. Di ba? Then pangalawa, hindi rin tayo naniniwala na sasabihin nila na this is the chance na makapag-explain siya. So, kasi alam natin na hindi naman purely judicial itong impeachment. So, yes, sir. Yes, this sir. is judicial and at the same time political. Kahit anong evidence ang ipe-present mo diyan, kahit anong arguments ang ipe-present mo diyan, if you do not have the numbers, you will not win. 'Di ba? Hindi naman talaga judges itong mga senators natin, and some of them did not even study law. So di natin alam no kung paano ba sila mag-appreciate ng mga evidence. So technically political exercise ito. Diba? So paano nila nasabi na binigyan ng chance hindi nga nagkaroon ng chance ng argument doon sa House of Representatives, di ba? Yes, sir. Tapos sasabihin nila ngayon sa Senado may bibigyan ng chance na makapag-explain. So yun yung medyo sabi nga natin, we do not agree no. Pero yung pag-file niya ng certiorari, karapatan niya yun. Hindi naman ibig sabihin na may tinatago siya. Ang sinasabi lang niya, she's just protecting her rights. Diba? So kung ito man, panigan man ng Supreme Court to, may chance pa naman yung Kongreso na mag-file ulit ng impeachment no? Bago matapos ang taon.
Diba? So, that's another battle. Kasi baka minadali nga nila at nagkaroon nga ng problema doon sa proseso. Yes, sir. Ang ingon ni Senate President Senator Escudero, sir nga, wag yun ay mahitabo nga impeachment trial, labong wala pa ang session sa Senado. Pero kung sa'y tanaw ni mo, sir, kay murag nangatol namang yun sila, sir, posible ka nga doon ay mahitabo nga special session? Kahit pa magkakaroon ng special session, yung problema kasi natin is that matatapos ba yung hearing nila before the election? Yes. Kasi 'di ba? Kasi kung lalampas ng election to, no, at magpapalit na tayo, magta-transition na tayo sa new Congress, anong mangyayari doon sa deliberations na nangyari? Uulitin ba natin 'yon? Kasi may mga bagong miyembro ng ng Senado. Diba, na hindi sila nakapag-participate during the first phases nitong impeachment. Yes. Diba? So sabi ko malaking problema talaga no kung gagawin nila ito before the election, right? And then malalampas ng election, then malalampas pa doon sa doon sa oath taking, then lalampas pa sa zona ng presidente. Di talagang malaking problema 'yon. In fact, hindi ko alam kung bakit sila nagmamadali. Kasi yung prediction ko naman, if they do the impeachment after the zona ng presidente, I think yung administration will have a greater chance to win the impeachment. Kasi I know may mga may mga mananalo diyan sa may mga mananalo diyan sa Senado na I think magche-change ng alliances kasi nga magbabago din yung political landscape ng bansa. Yes, sir. Sir, sa pikas bahin, unsay imuhang tan-aw atong ingon ni Senator Coco Pimentel nga murag naay serious nga personality disorder si FPRRD sa dihang niingon si FPRRD sa usa ka campaign rally nga mamatyo na lang daw tong ubang mga senator, sir, para mo daog daw iyang mga manok, sir. Yeah, actually, yun din yung problema, na taga Mindanao pa naman si Senator Coco. Yes. Kapartido pa ng presidente at kilala niya. Na tayong taga Davao, alam na natin kung how the president would speak, di ba? So, medyo hindi na natin siniseryoso mga ganun. And sometimes, di ba? At saka tingnan din natin, tingnan nila kung baka hindi nila napanood yung speech Baka hindi nila napanood yung campaign rally. Yes. Tingnan nila kung paano sinabi, ano yung context ng pagsabi at paano sinabi yung mga words na yon. Diba? So doon natin malalaman. In fact, yung mga senators na, di ba, na presumably yung mga papatayin, hindi nga nag-react. Bakit si Senator Coco na hindi naman siya tatakbo, hindi naman siya kasama dun sa listahan na dapat na sabi ni Presidente kung napapatayin, bakit siya yung nagre-react, di ba? So, for me, syempre, kung ano yung pwedeng gamitin against Duterte, ano yung pwedeng gamitin against sa kabilang partido, syempre gagamitin na nila lahat yan. Diba? May nag-file na nga ng kaso Yes. Diba? Sabi nga, natawa lang yan, bakit nag-file ng kaso na yung police pa mismo, yung nag-file ng kaso, and ngayon sinasabi niya na he's filing the case as a citizen, di ba? Yes. So, yun yung medyo sabi nga natin, lahat pwedeng lahat ibabato ng kalaban, including the kitchen sink. Syempre, election kasi ngayon So, there is a lot to be at stake here. Lastly, sir, yung sinabi ni Gadon, yakiak ang mga Duterte supporter kani daog lang daw si Presidente Duterte tungod sa mga Marcos, Sir Ramon. Yeah, actually, hindi natin, although, pwede natin masabi na partly, Kasi marami namang factor yun, And one factor yun would be yung resources during the campaign. And alam naman natin, malaki yung na-contribute, Especially ni Amy, sa kampanya ni President Digong. But hindi lang yung major factor. At hindi yan yung main factor kung bakit nanalo. Diba? Pero I don't know kung bakit pa pinapatulan ng mga tao itong si Gadon na isang disbarred lawyer, diba? Yes, sir. And alam din naman natin na di ba? Dati rin siyang kaalyado ng mga Duterte. Ngayon na nasa kabilang side siya, nag-iingay na naman siya. So para sa akin, medyo hindi naman relevant itong si Gadon. Yun lang, syempre, sumikat na siya sa kanyang mga pananalita before. Kaya ngayon, ganun pa rin yung style niya Parang it seems like nagpapapansin. I don't know lang, kung baka there's another position offered or baka merong slot siya pagdating ng 2028. Yun lang. Okay. Prof, balik tayo doon sa Korte Suprema. Lahat ng tao ngayon parang tinitingala ngayon ang Supreme Court. Paano, ano sa tingin niyo, sir, itong mga pangyayari ngayon na yung action na ginagawa ng Senado patungkol doon sa mga issues patungkol dito kay Inday Sara, lalong-lalo na sa Congress, sa lahat ng mga idunudulog natin doon sa Korte Suprema para lahat tayo sa judiciary tayo para magkakaroon ng hope, sir?
Yeah, actually kasi yan yung best characteristic ng presidential, di ba? May separation of powers tayo, at the same time may checks and balance. Yes, sir. So ito na yung chine-check ng chine-check ng Supreme Court, no. Pero yung yung expectation natin, I think una nilang i-decide, no, yung final ng mga abogado, no, ng mga taga Mindanao, at final na rin ni VP Sara yung certiorari. Yes, sir. Kasi importante na muna ma-determine, no, kung talagang dumaan sa tamang proseso yung impeachment process, no. And then pag sinabi na sige, dumaan sa tamang proseso, yung sunod na tanong diyan, kailangan na bang mag session ng Senado, no. Kasi di ba may final din itong isang abogado na inuutusan nga, no, yung Supreme Court na utusan na itong Senado, no, na mag-conduct na immediately ng impeachment trial. So yun yung medyo inabangan muna natin, pero ako I think unahin muna nila to settle the issue kung dumaan ba sa tamang proseso yung impeachment, and then if the answer is yes, meron bang power, no, nasa jurisdiction ba ng Supreme Court na utusan ang Senado na mag-conduct na ng impeachment trial as soon as possible. Meron pa nga karagdagan doon, Prof, yung panggaa. Andun pa sa Korte Suprema. Yeah, pero yung GAA naman medyo separate yun dun sa impeachment, no? Sabagay. No? Pero kaya nga if you notice, iba-iba po yung hearing days nila. Yes, sir. Kaya medyo may yung iba mas matagal, yung iba mas mabilis kasi depende po sa sa urgency ng kaso. So I think ito ngayon ang pinaka-urgent talaga is to determine whether or not, no, dumaan ba sa tamang proseso yung impeachment. Okay. Ayan. Maraming salamat po sa panahon, Professor Ramon Belano III.